Hanggang ngayon ba pare? Wala ka pa ring asawa? Aba, wala ka na yata sa kalendaryo. Wala ka bang balak? Wala pa Mari eh. Alam mo naman, medyo pihikan tayo. Gusto ko kasi yung katulad mo. Maganda na, sexy pa. Kung di nga lang ako naunahan ni pare, baka nauna kitang diligawan at ako ang naging asawa mo. Hindi ka pa rin nagbabago paring Roy. Mapagbiro ka pa rin talaga. Pinapatawa lang kita, Mare. Para naman masaya ka pa rin kahit na hindi nakauwi si paring Mark. Gusto mo bang uminom, pare? Pampawala lang ng lungkot. Samahan mo muna ako bago ka umalis. Wala namang magagalit, hindi ba? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lamang ibahagi ang aking istorya sa inyong programa. Ang aking pagkakamali na naging dahilan ng pagkawasak namin ng aking mister. Masakit isipin na sa sandaling kaligayahan lamang ay tuluyang nasira ang magandang pamilya na binubuo namin ng aking asawa. Dahil sa lungkot at kakulangan ng kalinga ay nagpadalos-dalos ako at naging marupok sa harapan ng aming kumpare. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Angeline, 28 years old at isang housewife. Nakatira sa Quezon City kasama ang nag-iisang anak na babae. 5 taon na po kaming kasal ng mister kong si Mark. Hindi niya rin po tunay na pangalan. At siya ngayon kasalukuyang OFW. Isang bagay ang labis kong pinagsisisihan sa mga oras na ito. Nang nagawa kong pagtaksilan ang aking asawa sa kumpare naming si Roy. Parehas silang nagtatrabaho bilang nurse abroad. Ngunit nang maunang magbakasyon sa Pinas si paring Roy at nalasing kaming dalawa, ay may nangyari po sa amin. Alam kong malaking pagkakamali ang nagawa ko. Pero dahil na rin sa labis na pangungulila ko sa aking mister, ay tuluyan akong nawala sa aking sarili. Hanggang sa nagtuloy-tuloy pa nga ang lihim naming ugnayan. Bihira lamang kung umuwi si Mark, kaya minsan ay napagtatalunan na rin namin ang bagay na iyon. Kung si paring Roy kasi ay ilang beses sa isang taon kung umuwi, ang asawa ko naman ay swerte ng umuwi ng isang beses. Ang katwiran niya kasi palagi ay para naman daw sa amin ang ginagawa niya. Magkaiba daw kasi sila ni paring Roy. Binata pa ito at siya ay may pamilya ng binubuhay. Naiintindihan ko naman ang rason niya. Pero ayoko namang ganito na lamang kami. Gusto ko rin naman siyang makasama ng matagal. Nakapagtapos naman ako ng pag-aaral. Pero mas gusto kasi ng mister ko na dito na lang ako sa bahay para may mag-asikaso sa aming anak. Malaki rin naman kahit papaano ang sahod niya, kaya't wala kaming problema pagdating sa pinansyal. Medyo seloso din kasi si Mark. Hindi rin naman kasi sa pagmamayabang, marami pa rin nakakapansin ng kagandahan ko. Hindi raw halata na may asawa at anak na ako. Marami ring sumubok na lumapit sa akin para manligaw, kaya ganun na lamang ang selos ng asawa ko. Bukod kasi sa may magandang mukha, ay maganda rin ang balat ko at pangangatawan. Hindi nga aakalaing nagsilang na ako ng sanggol. Gwapo rin naman ang mister ko, medyo chubby lang. May maputing balat at mabait din na asawa sa akin. Responsable ito. Kaya naman wala na akong mapupunas sa kanya, maliban sa masyado siyang masipag sa trabaho, na dumarating sa punto na nakakalimutan na niya ang responsibilidad niya sa akin bilang asawa niya at ama sa aming nag-iisang anak. Halos hindi man lang kasi nito nakita ang paglaki ng aming anak. Nanganak ako nang wala siya sa tabi ko. At ngayon na 3 taon na ang anak namin, ay 2 beses pa lang siya yatang nakakauwi. O
o 2 beses pa lang siya nitong nakikita. Isang nurse ang trabaho niya. Laging hectic ang schedule, kaya madalang makauwi at gabi lang kung makatawag pagkatapos ng duty. Pero kahit ganon kaabala siya sa trabaho, ay hindi ko talaga nagawang lokohin ang asawa ko at patulan ang mga umaaligid sa akin. Kaya naman hindi ko lubusang maisip kung paano ko nagawang mapagtaksilan ang mister ko. Siguro ay sadyang napuno na rin ako at nahanap ko sa aking kumpare ang hinahanap ko na sana'y si Mark ang nagbibigay sa akin. Parang dati lang nga kino-question ko ang mga taong nagtataksil sa mga asawa nila. Ngunit nang ako na mismo ang gumawa nun sa asawa ko, ay parang hindi ko naman magawang questionin ang sarili ko. Dahil totoo naman talaga ang sinasabi nilang masarap ang bawal. Mayroon kaming isang anak na babae, si Marga, 3 taong gulang. Lumaki na lang tong minsan lang nakita ng personal ang ama. Si Roy naman, ang kumpare namin, ay ninong ng anak ko. August 2021 noon, nang nauna itong umuwi sa Pinas. Isang pagkakamali ang nagawa ko na nagpabago ng buhay ko at ikinasira ng relasyon namin ng mister ko. Isang pagkakasalang walang kapatawaran na naging dahilan rin para masira ang tiwala ni Mark sa akin. Si Roy ay isang binata pa. Maganda ang pangangatawan at moreno. Higit na mas malaki ang katawan nito kaysa kay Mark. Best friend ito ng asawa ko. Hayaan mo na, babe. Makakauwi rin naman ako Babawi na lang ako sa inyo, sa iyo ng anak natin. Sabi ng asawa ko sa kabilang linya. Napabuntong hininga na lamang ako. Ilang beses ko na rin kasing narinig sa kanya yan. Kailan pa? Tanong ko. Malapit na. Lagi namang ganyan Ang sabi mong uuwi ka. Dahil malapit ang birthday ng anak mo. 3 taon na siya pero ni minsan hindi ka malang nakapunta sa birthday niya. Mark, lagi ko naman sinasabi sa'yo na dito ka nalang magtrabaho sa Pinas. Kaya naman natin At least kahit papano, nakakasama mo kami. Nakakasama ka namin ng anak mo. O sige na, babawi na lang ako. Nga pala uuwi si Roy. May papadala lang akong maragalo sa'yo. Huwag ka na sanang magtampo sa akin. Hindi pa man ako nakakasagot, ay pinatay na nito ang tawag. Marahil ay bumalik na sa trabaho. Minsan ay nakakasawa na rin ang panay pangako nito sa akin na uuwi na. Ngunit hindi rin naman natutupad. Umaasa kasi ako Ngunit wala rin naman akong magawa kung hindi ang magtiis at maghintay sa pagbabalik ng aking asawa. Dahil sabi niya nga, para din naman sa amin ang ginagawa nito. Mahal ko ang asawa ko, pero bilang babae, gusto ko rin naman siyang makasama. Nangangailangan din ako ng kalinga na siya lang ang pupuno dahil siya ang asawa ko. Ilang araw pa ang nakalipas, hindi kami masyadong nakakapag-usap ni Mark. Malaki pa rin ang tampo ko sa kanya. Kinagabihan noon, malakas ang buhos ng ulan nang may kumatok sa aming bahay. Saktong katatapos kong maligo, nakatapis lamang ako ng tuwalya. Ang nasa isip ko ng mga oras na yon ay ang aking biyanang babae ang naroon dahil madalas itong magpunta ng weekend upang dalawin ang kanyang apo. Agad kong pinagbuksan ito ng pinto at nagulat ako nang makita ang taong nasa labas. May bitbit itong maleta at backpack. Paring Roy, ikaw pala. Bungad na tanong ko dito. Nalaki naman ang aking mga mata nang bigla kong mapagtanto ang itsura ko. Naku Mare, pasensya na, hindi ko alam Ngiting sabi ni Roy, tsaka bahagyang napatitig sa akin. Napalunok na lamang ako at umatras para buksan pa ang pintuan. Ayos lang, pumasok ka na muna. Pasensya ka na, kakatapos ko lang maligo.
Akala ko kasi ang biyanan ko ang dumating. Kakarating mo lang yata. Bakit dito ka pa dumiretso? Ang lakas pa naman ng ulan. Ayos lang. Bigla naman kasi ang pagbuhos ng ulan nung papunta na ako dito. Idadaan ko lang sana yung pinabibigay ni pare eh. Uuwi rin kasi ako ng probinsya, kaya inuna ko nang idaan to sa'yo. Naku naman, nag-abala ka pa. Pinaghandaan mo pa nga yatang pagdating ko, Maria. Tila mapagbirong sabi nito sa akin. Ikaw talaga. Pilo ka pa rin. Nasaktuhan lang no? O siya sige't maiwan kita saglit. Magbibihis lamang ako. Mabilis kong sabi at umakyat para magbihis. Nang makabalik ako ay nahuli ko siyang nakatitig sa akin. Alam ko ang mga ganong klase ng titig pero hindi ko na lamang pinansin. Inisip ko na lamang na wala lang yun at tumabi na lamang ako sa kanya ng upo. So, anong balita sa inyong magkumpare? Wala namang bago, Mare, ganun pa rin. Hindi mo ba napilit na umuwi ang kumpare mo? Parang ayaw na yatang umuwi ah. Hindi ko mapigilang sabihin. Lagi naman niyang sinasabi, Mare, na para sa inyong ginagawa niya. Wala tayong magagawa. Workaholic talaga ang taong yun, na hindi nga lumalabas. Bahay trabaho lang din. Minsan sinasama kong uminom, ayaw naman. Pero kung ako lang si paring Mark, alam mo hindi ako aalis. Dito na lang ako sa Pinas. Sayang naman kasi ang ganda ng misis ko kung sakali. Wika naman ni paring Roy sa akin na para bang may ibang kahulugan. Ikaw talaga? Hindi ka pa rin nagbabago. Marinig ka ng kumpare mo, sige ka. Baka mamaya kung ano pang isipin. Wala nga siya, hindi ba? Kaya paano niya naman maririnig? Minsan sinasabi ko sa kanya na bakit hindi na lang siya sa Pinas. Kasi kung ako magkakapamilya, hindi na ako babalik sa abroad. Mahirap mag-iwan ng asawa. Baka mamaya itikman pa ng iba. Ang laki ng nasasayang na oras niya eh. Pero hayaan mo na lang muna si paring Mark. Darating ang panahon na marirealize din niya yun. Baka nag-iipon lang talaga din siya para makauwi na. Siguro nga pare. Tumango na lamang ako sa sinabi niya. Nga pala, ano ba yung pasalubong na pinadala ni Mark sa'yo? Ayun ba? Eto, nakangiting sabi nito bago iabot ang hawak na paper bag. Eto daw yung para kay Marga. Tsaka ito, pabigay na rin sa inaanak ko galing sa akin. Laruan lang yan, baka sakaling magustuhan niya. Salamat. Binuksan ko ang bigay ng asawa ko sa akin. At nang tingnan ko iyon, ay halos matulala ako. Isang 90s na sobrang nipis. Dalakita na halos ang kaluluwa ko kapag yun ang sinuot ko. Mabilis kong binalik yun sa lalagyan, pero nakita na ni pare. Huwag kang mag-alala, Mare, babagayan sa'yo. Biro nito. Namumula naman akong napatitig dito. Talaga naman yung kumpare mo. Akala ko naman kung ano yung regalong sinasabi niya dahil matutuwa daw ako. Siya nga pala. Uuwi ka na ba o gusto mo dito ka na magpalipas ng gabi? Malakas pa rin naman ang buhos ng ulan. Medyo nag-aalalang sabi ko. Pwede rin naman, Mare. Huwag mo nilang sigurong sabihin kay pare. Baka ano pag isipin. Oo naman. Hindi mo naman siguro o hindi ka naman siguro papasok sa kwarto ko, hindi pa. Kung gusto mo, bakit naman hindi? Nagulat pa ako sa sinabi niya. Napalunok ako. Joke lang, Mare. Natatawang sabi nito. Gusto mo ng kape? May alak ka ba dyan? Pampatulog lang. Ay, parehas na parehas talaga kayo ni Mark. Ikaw, gusto mo rin ba? Saluhan mo na ako. Kahit konti lang. Okay, sige. Para naman mawala naman ang lungkot ko. Wala namang magagalit sa'yo, hindi ba? Tumango siya. Hanggang sa napasarap naman ang kwentuhan naming dalawa. Sadyang mapagbiro lang talaga si Roy. Pero sanay naman na ako sa pagiging ganon niya. Hanggang sa unti-unti akong nakaramdam ng init. Ako ang unang nagbigay ng motibo kay Roy. Nakakahiyaman po pero bigla akong nakaramdam ng matinding pagkauhaw at pakiramdam ko si Roy ang magiging daan upang mapunan ang pangangailangan ko. Pwede bang mag-request sa'yo, Roy? Ano yun, Mare?
pwede bang maging asawa muna kita ngayong gabi? Napatingin to sa akin at napakunot ng noo. Hindi naman malalaman ng pare mo eh. Hindi mo naman sasabihin, hindi ba? Sikreto lang. Kahit ngayong gabi lang, ikaw muna. Hindi na ako nakapagpigil nang bigla ko siyang halikan. Agad din namang tumugon si Roy hanggang sa tuluyan ko ritong naibigay ang aking sarili. Kailanman ay hindi ko talaga inasahan na magagawa ko to. Pero nandito na, wala na akong magagawa pa. Mabuti na lang rin pala at mas maaga akong umuwi kaysa kay kumpare. Nakasama tuloy kita at nakapag-enjoy tayo. Medyo lasing na sabi nito. Sa totoo lang, napakaganda mo talaga at kahit sino mapapatingin sa'yo. Tanging tango na lamang ang aking naisagot. Kahit naman anong ganda ko, kung wala naman ang mister ko, wala ring silbi. Para saan pa? Ang hina talaga ng kumpare kong yun. Kung ako lang sana mahigit 12 ng anak natin. Natatawang sabi pa nito sa akin na ikinatawa ko na rin. Kinaumagahan ay nagising ako na nasa aking tabi si Roy. Nahimasmasan ako sa nangyari sa aming dalawa. Doon ko napagtanto ang pagkakasalang nagawa ko. Nakaramdam ako ng kahihiyan, subalit nang magising si Roy ay parabang wala lang to sa kanya at masaya pa nga. Naging simula iyon ng pagiging malapit naming dalawa. Halos araw-araw na nga siyang magpunta sa bahay at malaya naming nagagawa ang mga gusto namin. Ang nangyari sa pagitan namin ay naulit pa ng ilang beses at para ba akong naliliyo at hindi mapigilan ng sarili sa tuwing nandyan si Roy. Isang araw ay hindi ko inasahan ang pagdating ni Mark. Nagulat ako dahil hindi niya sinabi sa akin na uuwi siya. Isang takot ang rumihistro sa mukha ko nang bumungad siya sa harapan ng pintuan. Babe, bakit hindi mo sinabing uuwi ka ngayon? Gulat kong tanong sa kanya nang pagbuksan ko ito. Ngumiti siya at niyakap ako. Para naman, masurpresa ko ang misis kong maganda. Malambing pang sabi ni Mark sa akin. Sasagot na sana ako nang biglang lumabas si Roy mula sa kusina na walang damit na pang itaas. Oh, bakit nandito ka pare? Hindi mapigilang tanong ni Mark na agad namang humiwalay sa akin. Doon ako kinabahan. Tinignan ko nang nakikiusap si Roy, ngunit mukhang hindi nito nakuha iyon. Sinamahan ko lang si kumare. Normal na sabi nito. Ang ekspresyon ng asawa ko ay nagbago. Ako naman ay labis na kaba ang nararamdaman. Anong sinamahan? Anong ibig sabihin nito? Bakas ang pagtataka at pagtitimpi sa boses ng aking asawa nang tanungin niya ako. Hindi ka nun sa iniisip mo, honey. Umiiling na sabi ko. Agad itong bumitiw sa akin. Mali ka ng iniisip. Anong hindi ganon sa iniisip ko? Hindi ganito inaasahan kong bumungad sa akin, Angeline. Alam mong nagpapakahirap ako sa abroad para sa atin. Umamin ka. May relasyon ba kayong dalawa? Bakas na ang galit at sakit sa boses nito ang tanong sa akin. Nanghihina akong tumango habang naiiyak na. Agad na sinugod ni Mark si Roy at sinuntok to. Agad ko naman siyang niyakap para pigilan. Mark, ano ba? Tama na. Pakiusap ko habang umiiyak. Ano to, Roy? Itinuring kitang kapatid, tarantado ka. Tapos ganito ang gagawin mo sa akin? Dapat nga nagpasalamat ka sa akin Dahil binigay ko ang pangangailangan ng asawa mo na hindi mo kayang ibigay. Ganting sigaw ni Roy na kinapikit ko. Ibinigay? Hayop ka talaga? Sigaw ni Mark kay Roy, tsaka ito binigyan ng isang suntok. Nagkagulo kami sa bahay. Please. Patawarin mo ko, babe. Hindi ko sinasadya, please.
Pagmamakaawa ko at halos lumuhod na ako sa kakaiyak. Inisip mo sana yan bago mo ko nagawang lokohin. Hindi ko alam kung ako bang may kasalanan o ikaw. Nangihinang sabi nito bago niya ako tinabig at iniwan. Panay ang iyak ko, ngunit wala na yung nagawa dahil tuluyan ang umalis ng bahay si Mark. Alam natin parehas na mali ang ginawa natin, Roy. Hindi ko dapat yun ginawa sa asawa ko eh. Sabi ko sa kanya. Duguan ang labi nito at tahimik lang sa tabi. Magbihis ka na. At umalis ka na. Pipilitin kong kausapin si Mark. Malaki ang naging pagsisisi ko ng mga oras na yon. Inayos ko ang sarili ko at sinuyo si Mark para nang sa ganun ay maayos at muling mabuo ang pamilya ko. Ngunit sadyang mahirap nang mabuo ang nasira na. Dahil ang tanging na ibigay lang ni Mark sa akin ay ang hayaan akong makasama at makita ang anak namin. Ngunit ang magkabalikan ay hindi na muling mangyayari pa. Ilang taon na rin ang lumipas. Magmula nang mangyari ang istorya kong ito. Hanggang ngayon ay sariwang-sariwa pa rin sa akin ang alaala. Nalaman ko na dito na pala sa Pinas nagtatrabaho si Mark. At napag-alaman ko rin na meron na siyang bagong kinakasama na lubos na nagpasakit sa aking damdamin. Kung naging kontento lang sana ako, ay hindi ito mangyayari sa akin. Buo pa sana ang pamilya ko at masaya kaming magkasama. Totoo nga talaga ang sinasabi nilang masarap nga ang bawal, pero nasa huli naman ang pagsisisi. Hanggang dito na lamang po ang binahagi kong istorya. Nagmamahal, Angeline.